Reaksyon natin mga tol sa payag ni Terence Crawford sa Pound for Pound podcast. Hindi niya sinama si pambansang kamao Manny Pacquiao sa top 5 pound for pound dahil hindi raw kayang abutin ni Pacman ang naabot niya nang dahil lang sa kanyang talento. Pero sinabi naman ni Crawford na abot pa rin ni Pacquiao ang pinakamahirap na abutin ng isang boksingero, ang maging 8th division champion. Ang pinupunto ni Terence Crawford dito, nagduda siya kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Dahil umaayaw daw dati si Pacman na magpa-blood test nung makalaban niya si Floyd Mayweather. Pero noong pumayag daw siya sa blood test, dito na daw nagsimula na hindi na nananalo si Manny Pacquiao ng knockout. Wala na daw siyang tinumba mula nang magpa-blood test laban kay Floyd Mayweather. Pero mukhang nakakalimutan ni Terence Crawford mga tol na noong 2018, tinumba ni Manny Pacquiao ang isang napakalakas na si Lucas Matthysse. Ito ang kartada nito mga tol. Makikita nyo naman napakataas ng knockout percentage. Pero tinumba lang ito ni pambansang kamao Manny Pacquiao. 2015 nangyari ang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather. 2018 na, nakapagpatumba pa rin si Manny Pacquiao laban kay Lucas Matthysse. Hindi lang yan mga tol, napatumba din ni Manny Pacquiao itong si Kit Thurman na batang-bata pa. Imagine mga tol, 40 years old na si Manny Pacquiao noon. Pero napatumba pa niya si Kit Thurman sa round 1. Kahit hindi niya natapos ito sa knockout, tinapos pa rin niya ito sa decision. Tinalo pa rin niya ang mas batang si Kit Thurman at isang undefeated champion. Kaya hindi ako pumabor sa sinasabi ni Terence Crawford na naabot lang daw ni Pacman ang 8th division dahil may something kay Manny Pacquiao. Parang pinagbibintangan niya si Manny Pacquiao na gumagamit din. Pero na isang test, hindi man lang nagpositive si Pacman mga tol. Kahit katiting lang sana ng positive sa gamot, hindi yan nakitaan. Siguro gumagamit si Manny Pacquiao, pampatigas ng alam nyo na, yung, para makarami. Yun siguro ginagamit ni Manny Pacquiao na gamot. Pero yung enhance, para lumakas sa boxing, hindi pa yun napapatunayan. Si Manny Pacquiao kasi talagang gifted na yung lakas niya. Mahirapan na tayo na makahanap ng ganyang boksingero, yung gifted sa bilis, stamina, lakas, kompleto. Kasi yung mga boxer ngayon na nagsusulputan, gumaling na lang yan sa mga trainings, ganyan. Pero yung katulad ni Manny Pacquiao na gifted, tapos na-develop pa ng gusto, bihira na tayo makahanap niyang ganyan mga tol. Siguro meron man ulit lalabas na isang boksingero, pero hindi na katulad ni Manny Pacquiao. Pwedeng mas malakas pa. Kasi ang boxing ngayon mga tol, nag-iba na eh. Hindi na katulad dati na kailangan mong makipagbugbugan para manalo. Ngayon kasi, pautakan ng labanan ngayon. Sa ngayong era, sino sa tingin nyo mga tol ang dapat kasama sa top 5 na greatest of all time? Okay mga tol, comment down below.